natin ang Panginoon. Thank you, Lord Jesus. Above all powers, above all peace, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Oh, above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Oh, crucified, laid beyond the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me. Oh, makapangyarihan, siya'y makapangyarihan. Makapangyarihan ang ating Diyos. Mga likha niya ay napapaluhod. Ang karunungan sa Kanya nagmula. Oh, hallelujah! Siya ang wakas at ang pasimula. O mga bansa at mga hari, sa paghuhukom ika'y maghahari, namamangha sa kagandahan mo. Wala nang makahihigit sa'yo. O si Jesus nagpapako sa krus, nabuhay siya, tinakwil ng iba, wari rosas na inapak-apakan. Hari ka man, napakumbaba sa iyong likha. Pag-ibig mo'y, taas na natin mga kamay, pag-ibig mo'y hindi mapantayan, kabutihan hindi masuklian, wari rosas na inapak-apakan. Hari ka man, o nagpakumbaba sa iyong o minsan pa pag-ibig mo'y, oh, hallelujah, salamat po, Panginoon, sa pag-ibig mo. Dahil walang kapantay ang pag-ibig mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Ang mga kabutihan mo ay hindi namin kayang suklihan, Panginoon. Ikaw ay nagdusa, ikaw ay nagpapako sa krus.
upang tubusin kami sa lahat ng aming mga kasalanan. Ika'y inapakan, ninilibura, sinaktan, sinugatan, pinako sa krus. Kaya't Panginoon, salamat po sa iyong mga kabutihan. Oh, hallelujah, Lord Jesus. Minsan pa, pag-ibig mo. Oh, purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Pwede ba natin itaas ang ating mga kamay? Ang lahat na may mga pagsubok, lumapit kayo sa Panginoon. Ang lahat na may karamdaman ngayon, ay kayang pagalingin ng Panginoon. Dahil sinabi niya, speak the word, speak into existence. Hallelujah. Ang lahat ng ating alalahanin ay ibigay natin sa Panginoon. Dahil siya ang makapangyarihan sa lahat. Hallelujah, Lord. Salamat po, Panginoon. Nagpakumbaba sa iyong likha, wari rosas na inapak-apak ka. Hari ka ba? Nagpakumbaba sa iyong likha. O, patuloy lang tayo magpakumbaba. Dahil sinabi ng Panginoon, ang nagpapakumbaba ay kanyang itataas. O, purihin ka, Panginoon. Sa iyo mawi ang lahat. Thank you, Lord. Tayo lahat ay makakaroon naman siyo po. Tawagan ko sa testimony si Sister Jenny Lynn. Sikapin lang natin na maging precise at iksian lang natin yung ating patuto. At sunod nito ay testimony din ni Sister Divine. Tsaka yung kanta nila Sister Odette. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. Sa totoo lang po, kinakabahan po talaga ako kasi first time ko po kasi itong testimony. Pero ayoko po ito yung magiging hadlang para hindi ko po masabi yung kabutihan na ginawa sa akin ni Lord. Nung last week po kasi, nung Wednesday, nagbantay po kasi ako dun sa tindahan namin. Tapos po, may isa pong lalaking nagtanong po, nanghihingi po siya ng tulong. Tapos, may inaabot po siya sa aking papel. Ang akala ko po, nandun po yung address na tatanong niya sa akin. Kinuha ko po yun. Tapos po, hindi ko po siya maintindihan. Sasabihin ko pa lang po dun sa lalaki na kuya, hindi ko po maintindihan yung sulat. Pero pagtingin ko po sa kanya, nakatutok na po sa akin yung itak na napakahaba na gigil na gigil po siya sa akin na sabi niya basahin ko daw po yung nasa papel. Hindi ko na po nabasa. Tapos sobrang gigil na po siya sa akin. Kaya may lamesa po doon. Pinapapasok niya po ako. At sabi po niya sa akin, saglit lang to, saglit lang. Tapos po, ayun, pinapasok niya po ako doon. Tapos, hinawakan niya po yung palda ko. At nag-pray po ako na, Lord, tulungan niyo po ako. Tapos po, ayun, bigla po siyang naimasmasan po siya. Tapos, sabi niya po sa akin, sorry talaga, ayokong makulong. Gusto ko pong pasalamatan si Lord kasi hindi po niya hinayaan na mapahamak ako. Kung wala po siya doon, baka hindi na po ako nakapag-testimony ngayon. Binabalik ko lang po ang paborit. Pasasalamat kay Lord. Amen. Salamat sa pag-iingat kay Sister Jenny Lynn. At sunod ko na po agad na mabilis Sister Divine. At si Sister Odette na rin po yung kakanta sa special song. Magandang gabi po sa inyo lahat. Nais ko lang po na itaas ang pangalan ng ating Panginoong Jesus dahil napakabuti po niya. Last Sunday po, humingi po ako ng prayer para po sa aking first grandson at saka sa aking manugang.
At 7 a.m. po dapat talaga siya naka-schedule for operation. At actually, 8 months lang po yung baby, hindi po siya 9 months. Ngayon, nung pong 7 a.m. po dapat, kaya lang, natuloy po yung operation niya, 10 o'clock na po ng umaga, dahil hindi po bumababa yung kanyang BP. At salamat dahil naniniwala ako, dahil nag-pray po tayong lahat para sa aming mag-ina. At nung po na-opera na po siya, na-incubator po yung baby. Hanggang ngayon po, nasa incubator pa din. Tapos si Sheila po, nagpa-flack down po yung kanyang BP. At ang nangyayari po, sabi po nung kanyang OB-GYN, sabi po, timing daw po yung pagkaka-opera kay Sheila kasi yung po pala, pulupot po pala yung umbilical cord dun sa baby. Tapos 8 months pa lang, wala na siyang water. So kaya nangyayari, yung baby po ay nasasakal. So may tendency po talaga na kung na-late po yung operation, mamamatay po kung sino po sa dalawa. Kaya nagpapasalamat po ako sa Panginoon at yung pong baby ay meron po siyang oxygen sa incubator. Pero ngayon, kanina pong maga, nag-text po sa akin si Sheila, sabi niya, Mami, wala nang oxygen si baby at binigyan na rin siya ng formula milk kasi wala pa nga po siyang gatas at hindi pa siya pwede magpa-breastfeed dahil umiinom pa siya ng pampababa ng kanyang BP. So, naubos na po ng baby yung milk formula na tinimpla po nung nurse. So, malakas na po yung baby namin. Salamat po sa Panginoon. Salamat po sa inyong mga panalangin. Dahil talaga po pinakita ng Panginoon na siyang makapangyarihan sa lahat. Magtiwala lang po tayo. So, salamat sa Panginoon. Salamat din po sa lahat po ng mga nananalangin. Meron po akong isang hiling sa inyo pong mga panalangin. Kahit sa huli po, pakibanggit lang po ang pangalan ng pamangkin ko, si Joben Anoyo. Dahil kanina po, kausap ko po siya, talagang iba po ang pamangkin ko. At nararamdaman ko po talaga na meron pong nakasanib sa kanya. Nandun na po talaga yung mga karumaldumal na espiritu. Talagang pinahihirapan po ang pamangkin ko. Sama niyo po siya sa panalangin dahil talaga po na hindi ko po siya kayang tingnan sa ganong kalagayan. So, yun lang po at maraming salamat. Nais po naming handugan ng Panginoon dahil lahat po tayo, ito po yung ating hinihintay. All
Hallelujah. Thank you, Lord. At sa hindi pagkakatagal, tayo dun ba ako na sa ating offering. Nais kong hilingan si Brother Arnel Nabales pang sa panalangin ating offering. At sunod na natin yung ating announcement. Brother Arnel. Tayo po'y manalangin sa Panginoon. Lord, purihin ka, Ama. Salamat po, Lord, sa gabing ito, O God, sa biyaya na inilagak mo sa amin. Panginoon, para, Lord, katagpuin ka namin, Lord. O God, salamat po muli, Lord, sa aming mga kalakasan, sa aming mga trabaho, Lord God, na iyong pinagkaloob sa amin, Lord. O God, kahit gaano man ito kalaki o gaano man kalit, Lord, lahat ng bagay ay galing sa iyo. Lord at Lord, aming tinataas ang pasasalamat, Panginoon, sa lahat ng mga bagay nito, Lord. O God, salamat dahil, Lord, lahat ng mga bagay, Lord, na aming kailangan, Panginoon, ay, Lord, pinaglakip-lakip mo na, Lord, at pinagkaloob mo, Lord, sa amin, Panginoon. Ama, Lord, pagpalain mo, Lord God, Ama, ang mga kapatiran, Lord God, Ama, makapagbigay mo sila o hindi, Lord. O God, tulungan mo sila bawat isa, Lord God, Ama, Lord, na makapagbigay ng kanilang tithes, bigyan mo sila ng kapahayagan patungkol sa pagpapalang dala nito, Lord, sa pledge, Lord, sa mga offering, minsan pa, Lord. Ito po sa mo dalangin, minsan pa, Panginoon, para sa iyong kapurihan, Lord, sa pangalan pa Hesus Kristo. Amen. Oh, we give thanks. Oh, we give praise. Oh, for we know that all things work together for our good. Oh, we give thanks. We give praise. For by faith we know your grace will see us through. We give thanks, minsan ba? Oh, we give thanks. We give praise. For we know that all things work together for our good. Oh, we give thanks and we give praise. For by faith we know your grace will see us through. For by faith we know your grace will see us through. Thank you, Lord. Hallelujah. Down tayo sa announcement. Okay, alright. So, announcement para sa mga darating na araw. Sa darating na July 21, meron tayong Men's Devotion Overnight Fellowship. July 1. What does the message say about UFOs? So, inaanyayaan po ang mga kalalakihan. Ang ating tagapagsalita dyan, opening pala si Brother Hansel Karandang. So, pagandaan natin yan. Next. Prayer request. Pakisama po sa inyong panalangin si Brother David Minga na nagpapa-medical na po siya ngayon as one of the requirements sa ina-apply niyang trabaho. Na may maging maayos ang resulta dahil ito ang nakasalalay ang pag-uumpisa niya sa kanyang bagong trabaho. Thanks and God bless, Sister Juliet Minga. Amen. So, panalangin po natin yan mamaya sa ating next. Pakisama po sa panalangin Sister Rose Florese para sa lubos niyang kagalingan mula sa trangkaso. To God be the glory. From Brother Bonnie Florese. Then, kung wala na po ay si Pastor na siguro pahabol ng iba. Tayo lahat ay tatayo na sa gabing ito. Hallelujah. Habang iniimbitahan natin ang ating Panginoon, ang presensya niya sa gabing ito at ang ating mga ngaral. Awitin natin, He is here. Hallelujah. He is here. Oh, here. Hallelujah. He is here. Amen. He is here. Holy, holy. Oh, I will bless His holy name. Oh, He is here. Bar Joseph. Listen closely.
Amen. Isang magandang umaga pa. Magandang gabi po sa bawat isa. At samahan tayo ng Panginoon. Tayo manalangin. Muli, Lord, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat, Lord. Ikaw po ang Diyos na, Lord God, na nagtatakda at nagpapahintulot ng lahat ng bagay. At sinabi mo po, Panginoon, sa iyong salita, all things work together for good of them that love God. At Lord God, sa gabing ito, Panginoon, kami po'y humihingi ng himala sa kalagitnaan ito, Lord, na nalalaman mo po, Panginoon, kung anong pangangailangan ng iyong mga anak. At tanging ikaw lamang ang makakatugon at makakabigay kalakasan at Lord God, makaka-edify ng iyong church. Lord, wala pong kakayanan ng iyong lingkod at Lord God, sapat po ang iyong biyaya. Sinabi mo po, Lord God, na kung ano man, Lord God, kung kami aharap sa mga sinagoga, Lord God, huwag kaming mabahala dahil ikaw ang maglalagay ng salita sa aming bibig. At yun po ay katotohanan, Lord God, dahil lang yung salita ay katotohanan. Sa gabing ito, Panginoon, marapatin mo po kami, ipatawad mo po ang lahat ng pagkukulang, kung kasalanan man Ama, at Lord, ikaw ay magpakahayag. Gamitin mo po ang iyong abang lingkod upang ikaw ay may taas at maparangalan. Marami pong salamat, Ama, sumayong kapurihan. Sa pangalan po ng Panginoong Hesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Amen. Kung meron po kayong Bible dito sa Luke chapter 7, verse 1. Ay, English pala yun. Now when he had ended all his sayings in the audience of the people, he entered into Capernaum. Verse 2, 1 to 10 po yan. And a certain centurion's servant who was there unto him was sick and ready to die. And when he heard of Jesus, he sent unto him the elders of the Jews, beseeching him that he would come and heal his servant. And when they came to Jesus, they besought him instantly, saying that he was worthy for whom he should do this. For he loveth our nation, and he has built us a synagogue. Then Jesus went with them, and when he was now not far from the house, the centurion sent friends to him, saying unto him, Lord, trouble not thyself, for I am not worthy that thou shouldest enter into my roof. Wherefore neither thought I myself worthy to come unto thee, but say in word, and my servant shall be healed. For I also am a man set under authority, having under me soldiers. And I say unto one, Go, and he goeth, and to another, Come, and he cometh, and to my servant, Do this, and he doeth it. When Jesus heard these things, he marveled at him, and turned him about, and said unto the people that followed him, I say unto you, I have not found so great faith, no, not in Israel. And they that were sent, returning to the house, found the servant whole, that had been sick. Amen. Naway ang Diyos po ang magpala ng pagkabasa ng kanyang salita. Tayo makakaupo. Amen. Hallelujah. Sabi po ng Bible, all things work together for good of them that love God. Amen. Hindi ko po sasabing nervous ako kasi hindi nyo naman alam yun, di ba? Amen. Thank you po. Yeah. Amen. Isa pong magandang gabi po sa inyo lahat, mga kapatid. At alam ko po na sapat ang biyaya ng Panginoon para sa akin at para sa ating lahat. Matagal na rin po ako hindi nakakatayo. Parang pag matagal ka hindi tumatayo, parang naninibago ka, no? Kasi po, panlabas lang ako, pang witnessing lang. Pero alam ko po na ang Diyos ay
may plano sa bawat isa sa atin. At alam niya kung anong sa ikabubuti ng lahat. At salamat po dahil mayroon pong nagtiwala. Amen? Hindi lamang po ang ating pastor ang nagtiwala sa akin, alam ko po ang Panginoon. For hindi po tayo makakatayo o makakagawa ng anumang bagay maliban ito'y pinagkaloob sa atin ng Panginoon. At sa gabing ito, mga kapatid, magpapatotoo lang po ako sa inyo. Sabi po, nais ko pong bigyan ng title na pamagat na attitude. Attitude. Ugali yata sa Tagalog, no? Ugali. Attitude. Pag-uugali. So, mga kapatid, nakita po natin sa ating binasa, mga kapatid, ang historya patungkol dun sa centurion, kung paanong siya'y naisulat sa Bible, meron pong purpose. At nakita ng Panginoon ang ugali o attitude ng centurion na yon, kaya siya'y nalugod sa kanya. The same thing, mga kapatid, napakahalaga ng ating attitude o pag-uugali bilang isang mananampalataya, bilang isang Kristiyano. Diba? Dahil sabi po, ang ugali, ang attitude, sabi po, ang presensya po ng Diyos o ng Holy Spirit, ito po hindi nakukuha sa dami ng tao o bilang ng tao, kundi sa attitude ng mga tao. Yun po ang nag-create ng atmosphere. Yun po ang naglilikha ng isang napakagandang atmosphere. Dahil kung gusto niyong mabless, nasa inyo po. Ang attitude na dala-dala niyo papunta sa church, yun po ang chance ninyo na kayo po ay ma-bless. Hindi po yung galing ng isang preacher, dahil katulad ko po, I've tried, wala naman si Brother David, huwag na tayong mag-English. Amen. Kahit na pilitin ko po na gumawa, katulad nung nangyari sa akin, mga kapatid, ipapatotoo ko kung paano nangyari na ito po ang pamagat o ito ang mensahe na ipaparating ko po sa inyo sa gabing ito. Sabi po ng mga kapatid na wala ako ng ilang araw na nagpiprepare. So mga kapatid, yun po ang dahilan na sino man na maatasan, di ba, magkaroon ng opportunity na makapaglingkod sa Panginoon. Kaya sa opportunity, ito'y lagi kong ginagrab. Di ba, pag mayroon kang pagkakataon na makagawa ng paglilingkod sa Panginoon, di ba, dapat mong grab. Yun po ang attitude o galing ng isang mananampalataya. So, sabi ko, nag-pray ako na, Lord, sabi ko, i-bless mo ang iyong mga church. I-bless mo po ang iyong mga anak. At siyempre, bilang isang naatasan, nandun yung nag-iisip ka, ano ba ang mensahe? Ano ba ang dadaling kong mensahe? So, napakadali po sana, mga kapatid, kasi ang prophet, nag-iwan po siya ng 1,100 messages, di po ba? So, isang message lang, basahin mo lang, mag-quote ka lang, message na. Kasi say what the tape say. Pero bilang isang, sabihin na naatasan, mga kapatid, hindi po ganon kadali. Diba? Hindi ganun kadali dahil iisipin mo, ano ba ang kalooban ng Panginoon? Ano bang gusto ng Panginoon na imensahe sa kanyang mga anak? Kasi po, bawat araw, tayo po na anak ng Diyos ay nangangailangan. So, yung pangangailangan na yun, dapat mamit. Dapat mamit. At mamimit lamang yun kung tayo ay pagpalain ng ating Panginoon. Therefore, mga kapatid, nag-iisip ako, ano bang may mensahe ko? Abay, hindi naman ako talaga preacher. Hindi po ako talaga preacher. Ang preacher po, mga kapatid, yung biyaya ng Panginoon. Amen. Yung gumagawa sa aking buhay. So, anong gagawin ko? Nag-pray po ako. Yung panalangin ko, between life and death. Alam mo nyo, kasi masyadong bold, masyadong matapang. Kasi sabi ko, Lord, sabi ko, ipagkaloob mo po ang mensahe dahil wala akong kakayanan, wala akong magagawa. Wala akong kakayanan sa akin sarili. Pwede akong magsalita, pero para matugunan yung pangangailangan ng iyong mga anak, tanging ikaw lamang ang makakagawa. Kaya nag-pray po ako between life and death. Kaya sinabi kong life and death, sabi ko, pag hindi mo pinagkaloob sa oras na ito, kuhanin mo na ako, aabutan ako ng bangkay ng aking pamilya kinabukasan. At huwag mo nang ipaintulot na magkaroon ng liwanag, masikatan ako ng liwanag na mayroong buhay kung hindi mo ipagkakaloob. Matindi, no? Pero mga kapatid, nangyari ang kinabukasan, walang nangyari. So, nagtaka ako. Kasi,
Sabi niya, humingi ka, dahil kiniklaim ko ang word, ang salita ng Diyos. Humingi ka, kung ikay may pangangailangan, humingi ka, at ikaw ay bibigyan. Kinukot ko paulit-ulit ang word of God, pero kinabukasan, wala. Sabi ko, ano kaya ang kalooban ng Panginoon? Bakit ganun ang nangyari? Hindi dapat nangyaring ganun. So, sinerge back ko bilang isang mananampalataya. Kung ikaw ay talagang mananampalataya na lumalapit sa Panginoon, kailangan araw-araw si-search mo ang iyong sarili. Sinecheck mo yung sarili, tama ba ang aking ginawa? Tama ba ang aking iniisip? Tama ba ang aking sinasabi? Dahil kung hindi mo ginagawa na hindi ka mananampalataya. Amen. So, sinerge ko po, Lord, bakit? So, dumating na naman isang araw. Nag-pray na naman ako, wala. Kanina, magbabasketball. Sabi ko, paano kaya? Wala na naman mga kapatid. Tulad sinabi ko, sinerge ko ang aking sarili. May kaugnayan sa aking attitude. May kaugnayan sa aking gawa. So, yun po mga kapatid, dumating yung mensahe. Attitude. Yung pala yun. Ugali. Paano ba ako nag-uugali? Sa pang-araw-araw na buhay. Paano ako makausap sa mga tao? Nung bang marapat akong magsalita, nagsalita ba ako? O nung marapat ba akong tumigil magsalita, huwag magsalita? Hindi ba ako tumigil? O nagsalita ba ako? So, ibig sabihin mga kapatid, sinesearch ko kung anong kalooban ng Panginoon. Ano bang nangyari sa akin? Ngayon lang nangyari ang ganito, sabi ko, na yung panalangin ko between life and death, pero wala, hindi tumugon ng Panginoon. Pero yun pala yun mga kapatid, may kaugnayan. Ang attitude. Ang pag-uugali. So, sa ating attitude, tulad ng sinabi ko, may kaugnayan yun para makakreate ka ng magandang atmosphere. Kahapon po, namisa po yung aking manok. Yung manok na alaga ko, namisa ng itlog. Merong natira. Yung natira po, sabi ko, sayang ito. Hinalog ko, parang hindi gumagalaw, parang merong laman. Ginawa ko po, nilagay ko sa kahon, tapos nilagyan ko ng ilaw. And then, medyo nagtagal ng konti, chinek ko, yung tukha niya, nabutas yung shell. Sabi ko, may buhay. May buhay, pero nagtagal, mga kapatid. Nagtagal na yung shell na yun, hanggang dun lang, walang development, walang pagbabago. Sabi ko, bakit? Sabi ko, kapag ito'y, alam ko, pagka nasa ilalim ng, nakalilim dun sa kanyang ina, pag nagkaroon ng ganong reaksyon, hindi magtatagal, mapipisa yun. Pero nagtagal ng ilang oras hanggang kinabukasan, ganun pa rin mga kapatid. Sabi ko, may problema. So, ang ginawa ko po, binalatan ko, pero yung ng balat, pero yung shell, inalis ko yung shell, pero meron pang manipis Yung pinaka nandoon, manipis na nakabalot. So, tapos pinabayaan ko, pero gumagalaw na, umiiyak na yung sisiw. Tapos nagtagal, maghapon. Sabi ko, bakit napakatagal? So, mga kapatid, na-realize ko, merong mali dito. Iba yung atmosphere na kailangan ng sisiw na nandun sa kahon, kaya hindi nagde-develop ng mabilis. So, sabi ko, binalatan ko mga kapatid ngayon, kanina, dahil nabalatan, tumubo yung balahibo, pero hindi siya nakakatayo. Ibig sabihin, nandun siya pero hindi pa normal. So, pinag-aralan ko, iniisip-isip ko sa akin sarili. Sabi ko, ganun ang isang Kristiyano. May kaugnayan sa ating pamumuhay kung paano tayo magkaroon ng tamang pag-uugali, yun ang nagkikreate ng tamang atmosphere. Kaya sabi ko, napakaraming mga tao, mga Kristiyano, church-goer sila na lagi silang nandyan, pero bakit nangyayari na walang pagbabago? Hindi po natin pinag-uusapan ng kaligtasan, mga kapatid. Dahil alam natin, the moment na tumanggap tayo sa Panginoon, alam natin na tayo ligtas. Sabi po ng prophet, when I receive Christ, I receive eternal life. But when I receive the Holy Ghost, I receive power.
Noong tanggapin ko ang Espiritu Santo, doon ako tumanggap ng kapangyarihan. Brother Arnel, excuse me. Sabi po ng prophet kasi yung keynote ni Brother Arnel, wala tayong power. So, depende po sa paggamit. Ang prophet din po nagsabi, sabi niya, you have power. Only thing you don't know how to use it. Meron po tayong kapangyarihan. At sinabi po ng Bible, di ba? I will give you power to tread serpent. So, meron pong Bible verse, meron tayong power. Kaya lang, depende nga po sa pagpapaliwanag. So, mga kapatid, doon ko po napansin mga kapatid na mayroong pagkamaling atmosphere. Mali yung atmosphere sa bahay, mali yung, o maging sa church, ito'y hindi nagkakalika ng magandang pakiramdam sa tao, lalo sa mananampalataya. At kaya sabi ko, kaya hindi ako nakabuo ng mensahe. Sabi ko, ang atmosphere medyo may problema sa bahay. Pero sabi, all things work together for good. Amen? Bakit magulo ganun? Bakit ganun ang atmosphere? Kasi etong nais ng Diyos magkaroon ng title na authority. Amen? Merong authority ngayon na napapakinggan tayo at napapag-unawa natin. Alam natin mga kapatid na tanging ang Diyos lamang ang pwedeng gumawa sa ating mga buhay. Tanging ang Diyos lamang ang magbigay sa atin ng totoong power. Matagal tayo sa church. Ano ba ang kautusan na iniwan sa atin ng ating Panginoon? Sabi niya, go ye into all the world and preach the gospel. Ipangaral ang ebanghelyo. Kahit na babae ka, kahit na lalaki ka, pwede kang mangaral. Sabi niya, kung ang iyong buhay, pwede mong ipangaral. Yun po ang main purpose na ipangaral. Meron pang ang kanta, sabi niya, we are the light. Tayo yung liwanag. So siya, like kung paano daw ang buwan ay nagre-reflect, nagliliwanag through the reflection of the sun, ganon din daw po tayo. Di ba yung kanta ng ano? As the moon reflect the sun, di ba? Meron pong ganong kanta mga kapatid. So we reflect the Son of God. So mga kapatid, ako po yung umaasa sa pagkilos po ng Banal na Espiritu. Sa gabing ito mga kapatid, bagamat mayroon akong tinitignan mga naisulat, pero alam ko ang Diyos ay sapat. Sapat na makakatugon sa ating pangangailangan sa gabing ito. So, yun po ang main purpose mga kapatid. Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ang Ebanghelyo. Pero mga kapatid, tignan natin, paano ba tayo kumilos? Paano ba tayo magsalita? Paano ba tayo, ang attitude o ang ugali natin sa ibang sa harapan ng maraming mga tao? Ito ba'y totoong nagpapahayag? Ito ba'y totoong nagwi-witness sa tao? Dahil kung hindi ganun mga kapatid, ang ating pananampalataya, sabi katulad ng sisiw, walang development. Walang development na walang nangyayari, walang pagbabagong nangyayari. Bakit po? Dahil dun sa atmosphere na kinalalagyan ng sisiw. The same thing mga kapatid, kahit na lagi ka sa church, merong istorya na binanggit si Brother Branham mga kapatid tungkol sa isang babae. Babae na lumapit sa kanya, na naguguluhan sa kanyang isipan, na lagi siya nagpupunta sa psychiatrist pero wala pa ring mangyari. So nagpunta siya kay Brother Branham. Alam ko po, familiar sa iyo yung kwentong yon. Nung magpunta kay Brother Branham, nakita ni Brother Branham na may nakita siyang kotse. Nung makita yung uling kotse, sabi niya, na-aksidente ka ba? Sabi niya, hindi. At lumaon pa yung pag-uusap nila at lalong nahayag kay Brother Branham na yung babae pala na yon mga kapatid, nung ang kanyang asawa ay umalis, magpunta ng ibang bansa, na siya ay naging untrue. Ibig sabihin, nakipag-relasyon siya sa ibang lalaki. Nung nangyari yun sa kanya, kumbaga, pinalipas lang niya yun. Hindi siya nag-confess sa kanyang asawa. Dahil hindi siya nag-confess sa kanyang asawa, sabi niya, nung banggitin ni Brother Branham yung ganong kwento, sabi niya, huwag mong gagawin niya, sabi niya, dapat kang mag-confess sa iyong asawa. Sabi niya, masisira ang aking pamilya, meron akong 3 anak. Sabi niya, kahit na kung hindi ka magko-confess, sabi niya, masisira din ang iyong pamilya. Bakit? Sabi niya, ikaw ay mapupunta sa insane institution. Masisira ang ulo, kaya masisira ang... So sabi niya, anong gagawin ko? Sabi niya, sabi niya, mag-confess ka, puntahan mo ang iyong asawa at mag-confess ka. Sabi niya, Lord, hindi ko natatakot sa kanyang asawa.
Pero sabi ni Brother Branham, huwag kang mag-alala, sabi niya. Dahil ang asawa mo, ganun din ang ginawa. At hindi po nagtagal, mga kapatid, yung babae na yon, pinuntahan niya ang kanyang asawa para makipag-ayos. Sabi nga ni Brother Branham, sabi niya, kung hindi mo gagawin niya, sabi niya, dahil sinabi pala niya, humingi na ako ng tawad sa Diyos. Sabi niya, hindi ka nagkasala, nagkasala doon sa iyong marriage vow. So, ibig sabihin, meron kang dapat ituwid. No? So, nung lapitan niya kanyang asawa, naghingi yan sila ng tawad, doon pa lang mga kapatid, nagkaroon ng kapayapaan sa kanyang isipan dahil yun po ang kanyang problema. Merong isipan sa kanya na nagugulo siya, na hindi niya maintindihan. At sabi niya, at yung babaeng ito, sabi niya, mga kapatid, siya daw ay Bible school teacher. At yung lalaki, mga kapatid, sabi niya, nung sabihin ni Brother Branham, ang asawa mo ay meron ding gayong kaso. Sabi niya, hindi ang aking asawa, sabi niya, dahil siya ay isang deacon sa church. So mga kapatid, kung papansinin natin, bakit po sinabi ko itong istorya itong mga kapatid? Tingnan natin mga kapatid, tayo uma-attend sa church. Di ba? Matagal tayo sa church. Mayroong mga posisyon tayo. Pero hindi dahilan o sapat ang isang posisyon para mapagtakpan mo kung ano man ang iyong kabuktutan na ginagawa sa harapan ng Diyos. At yun ay atmosphere, mga kapatid, na nasa iyo. Yun ay yung espiritu na dala-dala mo na imbis na makatulong ka sa church, ikaw ay isang problema ng church. Imbis na makakilos ang Espiritu Santo, ikaw ay nagiging hadlang. Hallelujah. Yun po ay nangyayari, mga kapatid. Sabi ng prophet, humayo kayo, ibalita ang magandang balita. Yun po ang dapat na commission na dapat na dala-dala natin sa ating puso. Na araw ay meron tayong na nagagawa para sa Panginoon. Pero dahil kung wala kang nagagawa, parang yung sisiw na walang nangyayari. Walang development sa kanya. Amen. Kahit na ilang taong ka diyan, kung ang ugali mo, mga kapatid, kung meron kang dapat na ituwid na hindi mo itinutuwid, walang mababago sa iyo. Walang magagawa. Kahit ng Diyos, walang magawa. Alam niyo kung bakit sabi ng Bible, ibig ng Diyos na ipagkaloob ang kaharian sa mga anak. Pero bakit hindi niya nagawa? Dahil sa ating mga attitude, sa ating mga ugali, sa ating mga asal, ginagawa kung paano tayo mamuhay. Mga kapatid, hindi dapat na, Lord, ang isang mananampalataya, mga kapatid, ay magwalang bahala. Hindi dapat na tayo kakitaan ng mga bagay na hindi marapat. Dahil sinabi rin ng Bible, di ba, sa Matthew chapter 12, kung hindi ako nagkakamali, na ang mga tao, ang mga salitang sinasilita ng mga tao, na ito'y pagbibigay sulit niya sa Diyos sa araw ng paghukom. Maging ang ating pananalita. So, nung pong nagbubulay ako, sabi ko, Lord, bakit nangyari? Pumasok sa isip ko, paano ka ba mag-isip? Paano ka ba magsalita? Paano ka ba mag-react sa harapan ng tao? Sabi ko, yes Lord, guilty ako. So, hindi ako karapat-dapat. Bakit? Dahil guilty ako. Ganun po, mga kapatid, ang nangyari doon sa centurion. Nakita ng Diyos na, sabi niya, yung pagpapakumbaba, yung tamang attitude. Sabi ng Panginoon na wala pa ako nakitang ganitong pananampalataya sa Israel. Bakit sabi niya? Dahil inamin po ng centurion, Lord, sabi niya, hindi po ako karapat-dapat na ikaw ay pumunta sa silong ng aking bahay. Hindi po ako karapat-dapat na humarap, makita o masilayan ang iyong mukha. So, pero sabi niya, sabihin mo lang. Sabihin mo lang ang salita at mangyayari. At ito, sabi niya, ang aking alipin ay gagaling. So, nakita ng Panginoon, mga kapatid, ang ganong tamang attitude na nagpapakumbaba, may tamang attitude na alam niya dahil meron siyang mali, alam niya, tinatanggap niya. Paano kung alam natin na meron tayong mali pero nagwawalang bahala tayo? Attend tayo ng church, active tayo sa mga gawain. Abay, nagpapala-pala pa tayo dyan sa likod dahil pakita tayo na anong tawag doon, mga kapatid. Katulad ng mga pariseo, tinawag ng prophet, actor. Di ba? Actor. Para ka lang artist na gumagawa ka ng isang bagay, ini-aarte mo. Ibig sabihin, hindi totoo sa'yo. Pero sabi nga, tayo nasa katotohanan daw. hindi na pwede yung kasinungalingan.
Hindi na pwede yung umaarte. Bakit? Tayo rin ang mahihirapan. Tayo rin ang magsasuffer. Kung aarte pa tayo sa kabila ng matagal na panahon na narinig natin ang lahat ng mga mystery, lahat ng mga malalim na katuruan ng Bible, at pagkatapos, eto tayo, mayroon tayong bagay na dapat ituwid at hindi natin itinutuwid, aktor. Wala tayong pupuntahan, mga kapatid. But it's about time. Sabi ng Bible, these things shall follow them that believe. Bakit hindi nakikita sa church? Nasaan ang mga anak ng Diyos sa mga oras na ito kung tayo nasa end time? Kung ganap na lahat, kung wala nang henerasyon na susunod sa atin. Nasaan yung mga fulfillment ng manifestation ng Word of God na dapat sana, these things shall follow them that believe. Dahil inutos yun, binigay ng Panginoon na kapangyarihan sa atin, you shall tread serpents. Tayo raw ay papatong ng kamay, gagaling ang may sakit, magpapalayas ng demonyo, pero eto tayo mga kapatid, maliit na problema hindi natin masolve. Bakit po? Nakita natin mga kapatid, kung ang church nag-iinggitan, kung ang church nagkakagatan, paano makakakilos ang Panginoon? Paano uusad ang church? Anong gagawin ng Panginoon sa isang iglesia na magulo? Na hindi nagpapasakop, hindi kakita ng tamang ugali. Amen? Kagabi lang, sinabi ko sa Panginoon, Lord, nakita ko ang iyong mensahe. Tulungan mo ko na gawin kung ano ang tamang ito na pinaunawa mo sa akin. Amen? It's about time, mga kapatid. Kung lumipas ang mga maraming panahon, walang nangyari, it's about time na dapat mayroong mangyari. Dapat mga pisa tayo. Ibig sabihin katulad sis, mapisa. Dahil kung mananatili tayong nandun, nakakulong tayo doon sa shell, paano ka makakakilos? Paano ka makakapakita ng buhay? Kung nandun ka pa sa shell, nakukulong ka ng iyong ugali, ng iyong attitude na hindi marapat. Ikaw ay alipin ng ugali niya na hindi ka marunong magpakumbaba, hindi ka marunong umingi ng pasensya o patawad kung mayroong kang kasalanan. Na hindi mo kayang harapin ang mga bagay na marapat mong harapin para ikaw ay may tuwid. Akala ko ba mature na ang church? Amen. Kung mature na ang church, nasaan ang manifestation? Narinig natin mga kapatid, nung siguro mga isang taon na, 2 years, 3 years na lang, pwedeng mag-rapture sa kwenta-kwenta. So, pwede. Anytime naman, pwedeng mag-rapture. Kung iniintay natin yung rapture, mga kapatid, naniniwala tayo dun sa sinabi ng taong yon, pagkatapos, eto tayo. Na parang wala lang na naghihintay lang kung mangyari yung rapture, eto na, rapture na, alis na. Pwede bang ganon? Pwede bang ma-rapture ka na kaya hindi ka nakahanda? Pwede bang manahan ka lang doon sa sinabi ng tao? Amen? Dapat tayong manahan kung anong salita ng Diyos, mga kapatid. Kung anong sinasabi ng Biblia, hindi yung sinabi ng kusinong tao. Sabi ng prophet, mga kapatid, ang prophet ay tinig ng Diyos. Sinabi ng prophet, mga kapatid, anytime, pwede dumating ang Panginoon, basta maging handa lang tayo. Pwede kang magplano, pwede kang gumawa ng maraming bagay, pero dapat nakahanda ka. Anytime, dahil pwedeng mangyari, mga kapatid. At kung maunawa natin, mga kapatid, ang rapture hindi lang basta isang ganun, mayroong proseso. Mayroong proseso. Na kung sa proseso natin, mga kapatid, nakikita natin ang ugali natin, ang pananalita natin, hindi na babago. Baka hindi ka pa nakaka-first base doon sa proseso na sinasabi na dapat ka ma-justified, ma-sanctified, ma-baptize ng Holy Spirit. Amen? Paano po makikita yung pagkilos ng Holy Spirit sa atin kung meron tayong tamang attitude? Tamang atmosphere. Mga kapatid, we are a little creator, sabi po ng prophet, di ba? Pwede tayong maglikha, makagawa ng isang atmosphere. Kapag katahimik ang bahay, magsisigaw ka, magsasermon ka, di ba gugulong bahay? Atmosphere. Yun po ang halimbawa binigay ng prophet. Tahimik ang bahay, bigla kang dumating, magsasermon ka, maggagawa ka ng salitang hindi magugulo lahat.
Sabi niya, nakita mong magulong bahay. Pag uwi mo ng bahay, nakita mo, magpunta ka sa isang tabi, nagsimula kang magpuri sa Panginoon, magpasimula kang mag-create ng atmosphere, ano ang mangyayari? Makaka-create ka ng atmosphere. Makaka-create ka ng isang eksena na napakaganda at napakahinam. Walang Kristiyano na may ibig na magulo. Di ba kapag nga nakakarinig tayo ng mga tunog na maiingay, parang naahasiwa ka. Dahil yun na po tayo eh. Yun na po tayo, nandun sa loob, yun na yung nais niya, yung payapa. Dahil ang Holy Spirit po, sensitive po ang Holy Spirit, mga kapatid. Maging sabi nga ng prophet, maging sa pag-aawitan sa church. Kapag ka wala sa harmony, di ba? Pag hindi nagkakaisa, sumobra sa sobrang awitan, pati ang Holy Spirit nagigrip at umaalis. Pag umalis ang Holy Spirit, ano nang mangyayari sa panambahan? Ano na sasabihin ng preacher? Sasabihin ng preacher yung mga katalino, yung naimbak doon sa kanyang isipan. Tama ba yun? Kasi mayroong maling atmosphere na nandoon, ang Holy Spirit hindi na makapangusap pa sa pamamagitan ng preacher. Pero kung pagdating ng preacher, pagtayo ng preacher na mayroong napakagandang atmosphere, yung preacher na walang laman ng isip, walang laman na, hindi alam kung ano sasabihin na ito ngayon, walang tigil ang kakasalita. Mga bagay na tumutugon sa pangangailangan ng kanyang mga anak. Hallelujah! Mga kapatid, salamat sa Panginoon. Dahil nakikita natin, maging sa panahon nito, nakikita natin, sabi nga, He is still working on me. Bakit hindi natin marinig ang mga ganitong pangaral kung tapos na ang Panginoon sa atin? Dahil para tayong umabot na doon sa tinatawag na Kades Barnea na ayaw natin sumulong. Kades Barnea daw, ito daw po yung borderline. Kades Barnea, nung ang Israel nagpunta na doon sa Kades Barnea, nandun na sila doon sa borderline. Malapit na doon sa kanilang pupuntahan. Saan sila papunta, mga kapatid? Of course, ang pangako ng Panginoon, baptism of the Holy Spirit, yung promised land. No, kung nandun ka na sa Kades Barnea, at eto ka ngayon, na naging relax ka na sa iyong ginagawa, yung tinanggap mo na kung anong nangyayari sa'yo, na nakaka-attend ka ng church, na nakakagawa ka, nakakatulong ka, pero yung bagay na nandun sa'yo na dapat mong ituwid, hindi mo itinutuwid, paano kung biglang dumating ang Panginoon? Sabi nga, ang magnanakaw, ang sinungaling, ang lasenggo, hindi siya madi-discourage, hindi siya mapaprostrate na kung paano mahatuloy siya na mapunta siya dun sa impyerno. Pero yung taong alam niya, church-goer siya, alam niya na gusto niya maglingkod sa Panginoon, madi-discourage siya. Bakit? Dahil makita niya kung paano tinanggihan siya ng Panginoon. Di ba? Sabi ng Panginoon, "Depart from me, you workers of iniquity." Magsilayas kayo ng mapaggawa ng katampalasanan. Siyempre, pinaliwanag po ng prophet sa atin kung anong katampalasanan. Mga bagay na dapat natin gawin, hindi natin ginagawa. Yung mga bagay na hindi natin dapat gawin, yun ang ating ginagawa. Anong marapat natin gawin? Dapat gawin natin na kung ang attitude na katulad ng ginawa nung centurion na yon na tinatanggap niya, ibig sabihin, inaharap niya ang kanyang sitwasyon, inaamin niya na siya hindi karapat-dapat, hindi yung attend ng church na maka-attend ako para makita ni pastor. Si pastor lang palang gusto mong magpalakas ka lang pala kay pastor, yan palang gusto mo, hindi sa Panginoon. Ano pa silbi na tinawag mo yung sarili na Kristiyano? Alam mo, pag-claim na pagiging Kristiyano, ito rin ipagbibigay sulit natin sa harapan ng Panginoon. Kung kiniklaim mo na ikaw ay Kristiyano, pagkatapos hindi makita sa iyo ang buhay ng isang Kristiyano, ikaw ay namumusong, sabi po ng prophet. Ginagamit mo ang pangalan ng Kristiyano, ginagamit mo ang pangalan ng Panginoon, and yet, ang buhay mo ay hindi mo maisunod, hindi mo maiayon sa salita ng Diyos. Hindi ka makasunod, hindi ka makapagpakumbaba sa iyong sarili. Hallelujah, kabaganawa tayo ng Panginoon. Hallelujah. Kanina po mga kapatid, ang dami pong gusto kong sabihin. Bakit itong isip na to hindi kaya Hindi kaya ng isip, pero salamat. Merong higit na nakakaalam.
Amen? Merong higit na nakakalam kung anong pangangailangan ng bawat isa. Sabi nga po, kailangan kang ma-empty sa iyong sarili. Empty ako kanina eh. Kasi po, wala nga akong alam sabihin. Pero salamat dahil biyaya ng Panginoon. Paitulutan ba ng Panginoon na magkaroon ng gawain, magkatipon-tipon ng kanyang mga anak, pagkatapos hindi siya tutugon? Sinabi niya, mag-pray ka, humingi ka, ikaw ay bibigyan. Yun po ang madalas na nangyayari sa atin. Na yung sinabi ng Panginoon, na claim mo na ito'y binigay na sa iyo. Pero once na, sa attitude natin mga kapatid, alam lang natin salita ng Diyos, pero yung isa buhay, hindi natin kayang gawin. Kahit na magpunta tayo sa church, yung tamang ugali mga kapatid, kuminsan nami-miss natin. Kaya ang mga denomination, ang mga nasa denomination, madalas mga kapatid, doon sila nagkukulang. Tayo mga nandito sa message believer na lahat ipinipid sa atin ng Panginoon. Sabi niya, meron kayong power pero hindi nyo kaya alam kung paano paggamit. Bakit? Sabi ng prophet, masyado kayong loosely. Maluwag. Masyado kayong maluwag sa inyong sarili, sa inyong pamumuhay na mga maliliit na bagay. Tila ba, okay lang yan, lilipas lang yan. Paano magagamit yung, paano lalabas ang mga kaloob? Ngayon, ang kaloob ang siyang magpapasakdal sa bawat isa sa atin. Kaya nilagay po yung 9 gifts of the Holy Spirit para magkatulong-tulong na tayong lahat ay masakdal. Tayo mga tinawag ng Diyos ay masakdal dahil po, kaya po merong kaloob. At sabi nga, yung kaloob, kapag ka meron kang kaloob, hindi sa iyo yan, sabi ng prophet. Dahil ang prophet po, nung ipag-pray niya yung sarili niyang anak, o anak ba, asawa, si Meda Broy, nung ipag-pray niya, bakit hindi gumaling-galing? Sabi niya, bakit ganun? So sabi, yung palang gift, para sa iba. Kapag gagamitin mo sa iyong sarili, mahirap. Pero dahil sa biyaya ng Panginoon, mga kapatid, ang Diyos ay tumutugon sa kanyang lingkod. At sa kanyang anak na masunurin. Ang buhay na ipinamalas po ni Brother Branham, mga kapatid, ay kakaiba. Bakit po? Napaka-sensitive niya sa pagkilos ng Espiritu Santo. Kung magkakaroon po tayo ng ganong, mga kapatid, ugali o attitude na maging sensitive tayo sa Espiritu Santo, ano sa palagay nyo ang pwedeng ma-accomplish ng Diyos sa pamamagitan natin? Ano ang pwedeng gawin ng Diyos kung para maggamit tayo? Kung minsan iniisip natin, Lord, wala akong alam. Sabi nga, bakit? Sabi ni Aaron, ni Moises, hindi ako marunong magsalita. Sabi ng Diyos, hindi ba, sino ba ang naglikha sa iyo? Hindi ba ang Diyos? Ang Diyos ang pwedeng gumamit na, pwedeng magbigay kahit, magkaloob. Amen? Kung minsan, yung mga kaisipang yan, mga kapatid, simple pero mahirap sa atin. Ano po ang naghihinder? Kasalanan. Di ba? Kasalanan, mga kapatid. Anong dapat gawin sa kasalanan? Katulad ng serpente, yurakan mo sa kanyang ulo. Durugin mo yung kasalanan, mga kapatid, sa iyong buhay. Para makakilos ang Diyos sa iyo. Para mangyari, mga kapatid, yung salita ng Diyos, these things shall follow them that believe. Na signs and wonders and miracles will follow the bride of Christ. At yung buhay ni Kristo, ang Diyos, mga kapatid, ay ang Espiritu Santo ay mahayag ayon sa laman. Yun po ang ating panahon, yun ang mensahe. Pero dapat nandito sa ngayon. Pero nasaan? Nasaan ang mga signs, wonders, and miracles ang gawa ng Diyos? Nasaan sa ating kalagitnaan? Tayo na nagpipiesta ng salita ng Diyos, nakakarinig ng mga malalalim na pangangaral. Lahat ng hiwaga narito ng mga kapatid, pero wala yung signs, wonders, and miracles. Bakit po? Kasalanan. Yung attitude na dapat na gawin natin, maging ugali natin sa ating buhay, mga kapatid, masyado tayong nagiging maluwag. Sabi po ng prophet, di ba, nagbigay siya ng isang halimbawa para doon sa pagkarga, di ba? Pagkarga doon sa bagon. Kailangan mong siksikin yun. Punuhin mo ng todo para kahit maghalug-halug yun, hindi mawawala sa pwesto yung kanilang, yung mga produkto. Kailangan siksikin mo raw yung balon, bagon. Pag nakasiksik nga naman yung kahit na tumumba yun, nandun pa, intact pa rin yun. The same thing, mga kapatid, kung hindi tayo masyadong maluwag, sa mga kaloob na nasa atin, makakakilos ang Espiritu Santo. Magagawa niyang ipilabas kung ano ang mga kaloob na yan na nasa iyo. Mga kaloob na ibinigay ng Diyos para sa ikabubuti, i-edify ng kanyang iglesia. Hallelujah. Maraming po salamat sa Panginoon dahil ang Panginoon, mga kapatid, siya ang nagnanais.
Hindi tayo ang nagnanais, siya ang nagnanais, mga kapatid, na makaparoon tayo. Pero dapat ang ating ugali, mga kapatid, dapat ayusin natin. Dapat itama natin. Kung talagang mature na tayo, dapat makita na sa atin. Noong mga unang panahon, narinig ko sa iglesia ito, makikita may papamalas. Ang unang bunga, ang kapangyarihan ng pagkilos ng Espiritu Santo. Pero matagal na yun, taon na napapakinggan ko, pero hanggang ngayon, hinahanap-hanap ko kung paano si Eliseo, sinabi niya, where is the God of Elijah? Tinatanong ko, nasaan yung mga kaloob na ito na ibinigay ng Diyos sa iglesia? Na marapat na makita na, may demonstrate na, may pahayag na, bakit para maguluhan ang madilim na sanlibutan? Dahil yung pong mga kaloob, yung po ang nagiging attraction, di ba? Tingnan mo, magkaroon ng isang gifted na isang lingkod ng Diyos. Dahil at yun po ang ginamit ng mismo ng ating Panginoon Kristo, di ba? Para panghatak, di ba? Yung mga kaloob, nagpakita siya ng himala, at yung mga tao na naging tagasunod niya, bakit po nakakita ng himala? Kung makikita sa atin ng buhay, yung halimbawa na ipinakita ng ating Panginoon Kristo, kung makikita sa ating mga buhay, mga kapatid, anong mangyayari? Atak tayo ng marami. Amen? Hindi po problema kung anong klaseng inatak mo. Kung paano di ba pag-eat siya ng net sa dagat, sabi nga may butete, may kung ano, may isdang lason. Pero kahit pa paano meron din doon na magandang isda, mabuting isda. So hindi po natin problema na makahatak tayo ng kahit na ano, mga kapatid. Ang kailangan lang natin, mga kapatid, maipakita ang buhay. Dahil yun po ang kailangan, dahil ang Diyos man, mga kapatid, ibig niya na ang lahat ay magsisi, sabi sa Peter, di ba? Ibig ng Diyos lahat ay pumaroon sa pagsisisi. Magsisi ang lahat. Kahit na serpent seed pa yan, kung sabi niya, maging kay Cain. Sabi niya, kung mabuti ang iyong ginawa, di ka ba mamarapati ng Diyos? Amen. Ngayon, kung kay Cain sinabi niya yon, paano pa sa kanyang anak? Sa huling kapanahunan na pinili ng Diyos, kung mabuti ang iyong ginawa, hindi ka ba mamarapati ng Diyos? Hallelujah, hindi lamang po sa masama, kundi maging sa mga mabuti, mga anak ng Diyos talaga, mga kapatid. Kaya po nakita natin, hindi lang ang mga anak ng Diyos, mga Israelita, mga piniling bayan, pero nangamatay sa ilang. The same thing, possible, mga kapatid, na kahit na tayo na nakapakinig ng salita ng Diyos, pwedeng mamatay kung i-disregard natin ang salita ng Diyos. Kung hindi natin pakikinggan kung anong tinig ng Espiritu Santo sa kapanahon ng itong, mga kapatid, kahit ng Diyos tatanggihan ka. Bakit po? Dahil umabot tayo doon sa Cades Barnea na tinatawag na borderline na kailangan ka nang magdesisyon. And yet, ang pagdedesisyon natin, mga kapatid, sa ating sarili, kumbaga, anong tawag doon? Yung petik-petik pa tayo. Yung hindi pa tayo na talagang nagdedesisyon ng totoo sa ating buhay. Sabi ko nga noon sa isang kapatid, na sabi niya, bakit, ini-encourage ko siya. Brad, sabi ko, bakit hindi ka talaga umano sa Panginoon? Sabi niya, saka na. Sabi ko, kailan yung saka na? Kailan pa? Amen? Kailan pa tayo magdidesisyon? Sabi nga, noong sa preaching dito, narinig ko, isang hakbang lang, akbang ng pananampalataya. Isang pagdidesisyon lang sa ating sarili, mga kapatid. Yun ang inihintay ng Panginoon. Nakita niya sa centurion, mga kapatid, yung pagpapakumbaba, pag-amin, na hindi siya karapat-dapat. Tayo, mga kapatid, nandito tayo, iniisip natin, tayo karapat-dapat, tayo bride, pero nasaan ang mga manifestation ng salita ng Diyos? Hindi makita yung manifestation ng salita ng Diyos, pero dapat mangyari na, mga kapatid. Kung tayo magkakaisa, maging ngayon, mga kapatid, magkaroon ng isang magandang atmosphere, ang Diyos ay kikilos sa ating kalagitnaan. Sino makikisa sa akin? Sabi naman, huwag kang mangako, huwag kang magpapanata, di ba? Pero sino dito magsasabi sa oras na ito, mga kapatid, makikisa sa atin? Magdidesisyon between life and death. Lord, mula ngayon dudurugin ko ang ulo ng serpente sa ilalim na aking talampakan. Mula ngayon dudurugin ko ang kasalanan hanggang sa ugat, hanggang ito'y madurog sa aking katauhan. Mga kapatid, ang mga malalalim na katuruan, kuminsan, maganda yun eh. Pero anong silbi ng malalim kung yung simpleng katuruan, simpleng salita ng Diyos, hindi natin masunod? Di ba?
Kailangan, gusto natin kumisan puro malalim, puro malalim. Ay, salam, napakalalim, napakaganda. Payayabangin ka lang ng malalim. Di ba? Kumisan nagiging intellectual, sa utak lang yung mga malalim na katuruan. Hindi pumapasok sa puso dahil may mga kanya-kanyang motibo na maipakita, malalim siya, marami siyang alam, marami siyang gustong ano. Pero mga kapatid, yung tamang attitude ang hinahanap ng Diyos. Anong problema sa Diyos kung wala kang alam? Di ba niya kayang ipagkaloob? Kung anong pangangailangan mo, hindi niya ba kayang i-supply? Bakit hindi niya naisa-supply? Dahil sa kasalanan. So it's about time, magkaisa tayo mga kapatid. Inahamon ko kayo. Nasa harap ako ng pulpito. Dahil kagabi pa ginawa ko na. Sabi ko, patayin ako ngayong gabi. Hindi na ako makikitang buhay, may hininga ng aking pamilya. Kung hindi mo ipagkakalob sa akin ngayong gabi. Sino ba ditong natatakot mamatay? Sabi po ng Bible, ang magbigay ng kanyang buhay dahil sa Panginoon, siya ang magkakaroon. Ang mag-ingat ng kanyang buhay, sabi niya, siyang mawawalan. Bakit ka matatakot? Di ba ang pag-ibig ay walang takot? At sa Diyos ay walang takot. Ang takot ay sa demonyo. Bakit hindi mo gawin sa iyong puso ngayon, mga kapatid, na magdesisyon ka? Lord, narito ako kung ano man na nakaraan ko, nalalaman mo lahat. Pero sinabi ng salita, sapat ang iyong biyaya. Gaano man kapulang yung kasalanan, papuputihin ko parang niebe, tulad ng niebe. So mga kapatid, it's about time. Kailangan tayong kumilos. Ilabas ng Diyos ang mga kaloob sa kalagitnaan natin upang mga kapatid, siya'y makagawa, makita ng madilim na sanlibutan. Mayroon palang Diyos na buhay, na nabubuhay sa kapanahon ng ito. Mayroon palang liwanag na lumiliwanag sa madilim na sanlibutan. Hanggat hindi nila nakikita doon, wala, hindi sila mati-challenge. Hindi sila mahihikayat. Makukontento sila doon sa mga narinig nila sa kanilang mga denomination, mga katuruan na nagpapalayo sa kanila sa Diyos. Higit na napapalayo sila dahil taliwas sa katotohanan. Datapot tayo mga kapatid, nakakapakinig ng katotohanan. Hindi ba marapat, hindi ba natin ipagbibigay sulit sa Diyos na ang ating mga napapakinggan pagdating ng oras, nakapakinig tayo ng katotohanan, yet paano tayo nagugali? Paano tayo nagkaroon ng pagdidesisyon sa ating sarili? Ito ba'y totoong ipinasok natin sa ating puso o inilagay lang natin sa ating isipan? Mga kapatid, kung yan ay sa kaisipan, tulad na sinabi ko, yayabang ka lang. End time message ako, kahit ang pastor sa denomination, wala sa akin yan. Kasi mayabang eh. Totoo nga naman mga kapatid, ang message, authority yan. Na kapag sinishare mo, parang na-overpower mo sila. Nadadama mo yun. Kahit sinong nagsishare dito sa message, mag-share ka kahit na pastor yung kausap mo, alam mo, overpower mo siya. Bakit? Hindi ikaw mga kapatid yung sinishare mo. Yung spirit o yung power, kapangyarihan na nandun sa sinishare mo salita. At hindi mo ginagawa, hindi ikaw yun, ang Diyos yun. Dahil katotohanan ang iyong sinasabi, ibabakap ito ng Diyos. Kailanman hindi ibabakap ng Diyos ang kasinungalingan. Ang ibabakap ng Diyos kung ano ang kanyang ayon sa kanyang salita. At kung tayo nasa kaisipan ng Diyos, ibabakap ng Diyos mga kapatid, kung tayo magdidesisyon ngayon, kikilos siya sa ating kalagitnaan at lubos na babaguhin ang ating pagkatao. Ilalabas ang lahat ng mga kaloob. Makikita ng buong sanlibutan na dito pala sa pinagbuhatan mga kapatid, mayroong liwanag at yung paano gumaganda ang ating church. Amen? Di ba dapat makita yung kagandahan ng mga nandun sa church? Yung mga karakter ng mga tao dapat makita, dapat sumunod! Napakarami mga church, mga kapatid, na kunting pagpapagawa lang, hirap na hirap sila. Na tumatawag sa missionary, tulungan mo kami, kailangan namin. Napakaliit na alaga, pero dito sa church, mga kapatid, pinagpala tayo ng Panginoon. Bakit? Magkakaroon ka ba kung hindi pinaintulot ng Diyos? Walang makakamtan ng anuman ng isang tao, maliban ito ipagkaloob sa Kanya, sabi po ng Bible. So kung ano man ang nangyayari sa atin, gawa po ng Diyos sa ating buhay. Gawin natin mga kung paano gumaganda ang church, pagandahin natin ang ating katauhan. Mayroon tayong magagawa. Sabi na wala tayong magagawa. Meron. Paano? Aminin mo katulad ng senturyon na hindi ka karapat-dapat. Yan ang tanging magagawa natin. Aminin natin. Lord, wala akong kakayanan. Lord, wala akong ganito. Lord, kailangan kita. Ikaw lamang ang may makakagawa sa aking buhay. Ikaw lamang pwedeng bumago sa akin.
Hindi kung sino, kahit paano mga kapatid, kahit anong narinig mo, hindi magbabago sa iyo kung hindi yan papasok sa iyong puso. Mga kapatid, pero tinitignan ng Diyos, sino ba ang karapat-dapat? Amen? Bakit pumunta siya doon sa senturyon? Kasi sabi nung mga saserdote o kung sino man yung mga matanda sa iglesia na inutusan ng senturyon, sabi niya, ang taong ito'y karapat-dapat. Bakit? Na mahal niya ang ating bayan. Sabi niya, nagpagawa siya ng sinagoga. Sumunod ang Panginoon, nagpunta ang Panginoon. Alam niyo iniisip ko kung bakit mga kapatid, dahil gusto niyang mapatunayan, karapat-dapat nga ba ang taong ito? Hindi ba ganun ang Holy Spirit? Sinecheck niya tayo, karapat-dapat ba tayo? Bago mo tanggapin yung adoption, bago ka i-adopt ng Panginoon, binibigyan niya tayo ng tutor, ang Holy Spirit, di ba? Paulit-ulit naririnig natin mga kapatid na mayroong tutor sa anak ng hari. Bago siya maghari o sabihin, magmana ng kaharian o kung ano man ang business ng kanyang ama, bago siya magkaroon ng authority na pumirma, kailangang sabihin ng tutor, pwede na tong anak mo.